Magandang mapagpalang araw po muli sa lahat. Thank you, Lord. Dadako na po muli tayo sa ating pag-aaral for today. So, i-ready na po natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig nga po ng salita ng ating Panginoon. So, ang topic nga po natin for today is about evangelism nga po. So, parang continuation nga po ito nung topic natin last week na pag-share ng gospel or good news, which is yung our salvation through our Lord Jesus Christ. So, He is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, makikita po natin yan sa Book of John, chapter 14, verse 6. So, yun nga po, last week nga po, ibinahagi sa atin ni Ate Jing yung mga basic scriptures on how to share the gospel. So, ang pag-aaralan nga po natin today is bakit nga ba kailangan natin i-share ang gospel. So, for example nga po, di ba, kapag pumunta po tayo sa isang restaurant, so kapag may nakain po tayong masarap, or kapag may mga beauty products na maganda ang epekto sa atin, or may mga gamot na mabisa, or may napuntahan tayong magagandang lugar na gusto mo rin na makita or ma-experience, di ba, ng mga tao na, especially yung mga loved ones mo. So, sineshare mo itong yung nakapagpasaya sa'yo. So, di ba, intentionally, sineshare mo yung mga bagay na nakapagpasaya sa iyo. So, ganun din po dapat ang ating pag-share ng gospel. Dahil na-experience natin sa buhay natin yung kabutihan ng ating Panginoon at yung joy at peace na tanging siya lamang ang nakakapagbigay sa atin. So, dapat ganun din po na-share natin tong experience natin ito. So, huwag po natin na ipagdamot o sarilinin ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus sa atin. So, ano nga po ba ang meaning nitong evangelism? So, yung nga po, evangelism daw po, meaning in Christianity, evangelism or witnessing is the act of preaching the gospel with the intention of sharing the message and teaching of our Lord Jesus Christ. So, with the intention daw po of sharing. So, as follower of Christ, we need to share the gospel intentionally. So, sa una po, may experience talaga natin or mararamdaman natin na parang nahihiya tayo na mag-share. But eventually, as we grow deeper in our relationship sa ating Panginoon, so mas magiging madali po para sa atin na share ang good news. So kaya po tayo may ganitong pag-aaral or kaya po tayo may ganitong Bible study upang mas lumawak pa nga po ang ating kaalaman about sa ating Panginoong Hesus at upang mag-grow nga po tayo spiritually. So, ang pag-aaral nga po natin is may 5 points po tayo kung bakit we need na i-share ang gospel or mag-evangelize. So why do we need to evangelize? So ito po yung mga points natin na pag-aaralan po for today. So first po, sa why do we need to evangelize? Because our Lord Jesus Christ was a soul winner. And yung second nga po, because the harvest is great, but the laborers are few. And third point po natin, because of the Great Commission. That's why we need to evangelize. And fourth, because of the unfulfilled prophecies concerning of our Lord Jesus' return. And five, because of what we have experienced. So bago po tayo magpatuloy is manalangin po muna tayo. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name on high, O Father God. Lord, muli nagpapasalamat nga po kami, O Lord God, na Lord, dinako nyo nga po kami, bawat isa, O Lord God, na di naman po kami magkakasama physically, O Lord, but Lord, pinagtipon nyo nga po kami spiritually nga po, O Lord God. Lord, maraming salamat nga po, O Lord God, sa muli sa platform na Zoom, O Lord God, na kahit magkakalayo nga po ang aming mga lugar, O Lord God, is Lord, nakakapag-aral nga po kami, O Lord God, ng inyong mga salita na sama-sama nga po in one spirit nga po, Lord. Lord, muli, itago nyo nga po ako sa inyong likuran, O Lord God. Ikaw nga po ang manguna sa amin, O Lord. Gamitin nyo nga lang po ako
bilang daluyan ng inyong mensahe nga po sa amin for today nga po, Lord God. Lord, open our spiritual hearts, our spiritual ears, O Lord, sa pakikinig nga po ng inyong mga salita nga po for today nga po, Lord God. Lord, gabayan nga po kami sa tulong ng banal na Espiritu, O Lord. Ito nga po aming dalangin, in Jesus' name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. So ito po yung ating mga points. Why do we need to evangelize or why do we need to share the gospel? So yun nga po, di ba, last week kung may tatandaan nyo na ang topic nga po natin is yung sharing the gospel. So first nga po, because our Lord Jesus was a soul winner. So ang supporting verse po natin dyan is sa 1 Timothy chapter 1 verse 15 na Christ Jesus came into the world to save sinner. At sa Book of Luke po, sa chapter 19 verse 10. So for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Nababasa niyo po sa sa screen? Nalilipat po ba yung Oo. Yeah. Okay po. Sige po. So ito po yung ating first point. So our Lord Jesus Christ came to this world so hindi po para i-condemn at i-judge po tayo. So He came to this world to save us. So we are the sinners and the lost. So dahil we are separated from God because of sin and kailangan natin ng redeemer or tutubos para sa ating mga kasalanan. Yeah. And our Lord Jesus Christ is the perfect sacrifice, the Lamb of God. So this is the good news. Now we are reconciled with God because of our Lord Jesus Christ who washed away all our sins. So we just need to believe in Him and turn away from all our sins and be born again in the Spirit and to set our minds on things above. So yan po yung mga pinag-aralan natin noon. So tinuturo nga rin po sa atin dito ng verse na ito na not to condemn others also. Dahil ang ating Panginoon nga is hindi tayo kinondemn, kaya we don't have the right to condemn others. Instead of condemning, we need to pray for others. So kailangan natin ipanalangin ang ating kapwa and let God give us wisdom and courage on how to approach them and tell about the good news of our Lord Jesus Christ or the gospel. So our Lord Jesus Christ also came to this world to serve and not to be served. So to serve and not to be served. So napag-aralan nga po natin ito last time, yung humility and humbleness. Na our Lord Jesus, He made Himself nothing but by taking the very nature of a servant. So nagpunta po rito ang ating Panginoon upang magsilbi at hindi pagsilbihan. So ganyan nga po ka-compassionate ang ating Panginoon. So He is a truly a soul winner. So He is truly a soul winner. So dahil ang ating Panginoon is a soul winner, so kailangan din po natin na maging soul winner din po tayo. Kaya we need to share the gospel and we need to evangelize and to disciple. Para yung mga dinidisciple po natin ngayon is sila naman po yung mag-share ng good news at magdi-disciple in the future po. So yan po yung ating first point. So sa why do we need to evangelize? Ang second point po natin is because the harvest is great but the laborers are few. That's why we need to evangelize. So ang supporting verse nga po natin is sa Matthew chapter 9 verse 37. Sabi nga po ng ating Panginoon is, then He said to His disciple, the harvest is plentiful, but the workers are few. At sa Book of Luke nga po, sa chapter 10, verse 2, He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. So, kaya nga po, kailangan po natin i-share at mag-evangelize at mag-disciple para po lumago. So, para rumami nga po ang laborers ng ating Panginoon. So, we are the called out ones. So, we need to labor for our Lord dahil marami pa nga pong mga tao
hindi pa nakakapakinig ng good news at hindi pa ah, nakikilala ang ating Panginoon. At yung iba nga, yung iba nga naman po, they know Lord Jesus Christ as the Savior, but they do not know that they need to repent or turn away from sin for them to be able to have relationship with our Lord. So dahil nga po ang sin ang nagsisilbing barrier natin sa Diyos. So yun nga po yung ating job as a followers of Christ, to introduce more, to give them more knowledge nga po about the grace and goodness of our Lord. So we need to multiply para po ipagpatuloy ang nasimulan ng ating Panginoong Jesus na maabot ng lahat ng follower of Christ ang marami pang souls na kailangan pang makarinig ng good news at maakay natin sa pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. So, yun po yung meaning nito, na kaya kailangan po natin mag-evangelize para dumami po tayong laborers ng ating Panginoon at dumami po ang mananampalataya at dumami pa po ang followers of Christ kagaya po natin. So, lahat naman po tayo pwedeng gamitin ng ating Panginoon. So lahat po tayo pwedeng gamitin ng ating Panginoon. So wag po natin lilimitahan ang ating sarili na iisipin natin na parang hindi ako matututo na mag-evangelize or wala akong lakas ng loob para mag-share ng gospel. So wag po natin lilimitahan ang ating mga sarili. So kagaya na nga lang po ni Moses, di ba? Na yung pagsasalita niya nga po is nag-i-stutter, pero hindi po ito naging hadlang para gamitin po siya ng Panginoon. So wag po natin lilimitahan yung ating mga sarili na feeling natin na parang hindi ko kaya evangelize or hindi ko kaya mag-share ng gospel. So hindi po tayo ang mag-share, kundi po gagamitin lang po tayo, kundi ang banal na Espiritu po ang mangungusap sa atin. So sa tulong po ng banal na Espiritu. Kaya magpagamit lang po tayo sa ating Panginoon. At si Timothy nga din po, di ba, kung matatandaan niyo po, si Timothy is bata pa po siya. So ginamit din siya ng Panginoon kahit sa murang edad, kahit yung description niya nga po sa Bible is youth pa po si Timothy, ngunit ginamit na nga po siya ng ating Panginoon para maging leader ng church. So wag po nating lilimitahan ang ating mga sarili kahit bata or kahit may depekto yung pagsasalita, is hindi to hadlang para gamitin tayo ng ating Panginoon. So yun po yung mga example natin katulad nila Moses at nila Timothy nga po. Amen. So wag po nating lilimitahan ang ating mga sarili sa pag-share ng gospel. So ang Panginoon po ang kikilos sa ating mga buhay. Kailangan lang po natin is mag-pray at magtiwala at let the Holy Spirit guide us habang tayo nga po ay nag-share or habang tayo nga po ay nagtuturo or habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. So let the Holy Spirit guide us. So kung sa pansarili nga lang po nating kakayanan is talagang limited lang po talaga tayo ang ating kakayanan. Kaya kailangan po natin bago tayo mag-start is talagang mag-pray po muna tayo at humingi po tayo ng guidance sa banal na Espiritu. So ang third point po natin, so sa why do we need to evangelize? So because of the Great Commission. So ang ating pong supporting verse ay matatagpuan sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20. So ang sabi nga po diyan, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So yan po yung ating third point sa bakit nga po natin kailangan mag-share or mag-evangelize. So yun nga po, this is the last thing nga po that our Lord Jesus said to His disciple before He ascended to heaven. So ito po yung kinumand ng ating Panginoon sa kanyang mga disciple na they need to preach the gospel to the very end of the age. Bago nga po mag-ascend ang ating Panginoon sa heaven. So
tayo nga pong mga modern day believers ang nagpapatuloy nga po nitong command ng ating Panginoon na to go out into the world and tell everyone the good news of the salvation offered through His death and resurrection. So, kinuman nga po ito ng ating kinuman nga po ito ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo at tayong mga modern day believers na nga po ang nagpapatuloy nitong command ng ating Panginoon. So pinagpapatuloy po natin yung kanilang mga nasimulan. So we need to evangelize po dahil isa ito nga po sa command ng ating Panginoon na kailangan nga po natin i-obey. So sabi nga po sa Book of James chapter 2 verse 26, faith without work is dead daw po. So kaya nga po kailangan nating mag-labor sa ating Panginoon upang maipakita or may apply natin yung ating faith or pananampalataya sa ating Panginoon. So tatandaan po natin ito na faith without work is dead. So kaya po kailangan i-apply natin itong mga command ng ating Panginoon sa ating buhay. So kung hindi tayo nag-obey sa kanyang command, it means yung faith natin is dead. And every command naman po ng ating Panginoon is may kaakibat po itong pangako. So tatandaan po natin na yung mga command nga po ng ating Panginoon is laging may promise siya sa atin. So ang promise niya nga po dito is ang promise ng ating Panginoon is that our labor in the Lord is not in vain. So meaning po lahat ng pinaghihirapan natin sa ating ministry or itong weekly na pag-aaral natin na naglalaan tayo ng time para sa ating Panginoon. So hindi po ito masasayang. So it will not be meaningless po sa ating Panginoon. So ito po yung pangako niya sa atin na kapag nag-labor po tayo sa ating Panginoon, it will not be in vain or it will not be meaningless. So it is meaningful to God as long as we glorify Him. So yun po, as long as we glorify Him. So yan po yung ating third point. And ating pong fourth point, why do we need to evangelize is because of the unfulfilled prophecies concerning our Lord Jesus return. So meron pa pong mga unfulfilled prophecies. So makikita nga po natin yan sa Book of Matthew chapter 24 verse 14, why do we need to evangelize? So, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So yan po yung unfulfilled prophecy. Isa sa mga unfulfilled prophecy. So kaya we need to evangelize daw po. So yun nga po, we need to evangelize. So hindi pa nga po nangyayari itong muling pagbabalik or second coming ng ating Panginoon. Ngunit nandiyan na po yung mga signs ng kanyang muling pagbabalik. So nararamdaman at nakikita na nga po natin yung mga senyales ng second coming ng ating Panginoon. So yung nabasa nga po natin sa Book of Revelation. So nakikita na nga po natin at nararamdaman na nga po natin yung mga prophecies or mga signs ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. So kung iisipin nga po natin, di ba, parang nakakatakot na mag-e-end na yung mundo, di ba? Parang pag napapanood natin sa mga pelikula, parang matatakot ka pag mag-e-end na yung mundo, di ba? Parang may mga lindol, may bagyo. So, yun po yung inaano sa atin ng mundo. So, ito pong end times, hindi po ito nakakatakot para sa ating mga anak ng Diyos, para sa mananampalataya. Kundi itong end times is magsisilbing promise sa atin ng ating Panginoon. Dahil kapag nag-end na nga kapag dumating na nga po ang ating Panginoon, so ito nga po yung promise niya na wala na nga pong mga sufferings din, wala na ring pain, no more cries, no more trials, no more tribulation sa ating buhay. So, we will no longer fear when the end comes. Dahil ito din yung time na makakasama na natin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang promise na kingdom sa atin, which is the kingdom of God in heaven. So, yung mga napapanood natin sa pelikula na pag yung mga end times na movie, di ba, parang may lindol,
may mga kalamidad. So parang nakakatakot kung isipin. Pero yun nga po, para sa ating mga mananampalataya, ito na yung hinihintay natin, 'di ba? Na makakasama na natin ang ating Panginoon. So itong end time na to is masaya para sa ating mananampalataya dahil makakapiling at makakasama na natin ang ating Panginoon. So wag po tayong matatakot kung itong mangyari man ngayon or kung abutan natin itong pagbabalik ng ating Panginoon. So no one can tell kundi ang Panginoon lang ang nakakaalam kung kailan ang kanyang pagbabalik. So yun nga po, wag po tayong matatakot. Para sa atin, it is a promise from our Lord na no more sufferings, no more pain na mangyayari at makakasama na natin siya, di ba? So napakasaya nung araw na yon kung mangyari man yun. Sa ating mga mananampalataya, tayo ay magse-celebrate. Kaya we need to share this good news sa others. So para hindi lang tayo yung nakakaalam at para hindi lang tayo yung magre-rejoice when this time comes. So mas marami tayong ma-sharean, so mas maraming magre-rejoice sa end times. Mas maraming excited, di ba? So hindi mas maraming natatakot kapag end of the world na. So mas maraming excited na kasi makakasama na natin ang ating Panginoon. So yun dapat po yung mindset na natin about this end times. So ito nga po yung pangahawakan nating faith and promise for us to be able not to fear this end times. So wag po tayo matatakot sa end times. Ito na po yung promise ng ating Panginoon na makakasama natin siya. So and then fifth point nga po natin na why do we need to evangelize? So because of what we have experienced. So tayo ay nag-share dahil naramdaman natin ang goodness ng ating Panginoon. Yung na-experience natin sa ating buhay. So yun nga po, nabanggit ko nga po di ba kanina na kapag may restaurant tayo na kainan na masarap, di ba? I-share agad natin sa ating mga kapamilya na kumain kayo rito kasi masarap dito. Or kapag yun nga may magandang gamot, katulad nung sineshare ni Ate Jean kanina, yung copper fit, di ba? So maganda yung experience sa kanya, so effective. Kaya i-share niya agad sa atin. So ganun din dapat yung heart natin na i-share itong gospel na maganda, na-experience ko yung goodness ng ating Panginoon. So ito yung personal experience ko, kaya i-share ko sa inyo na ganito kabuti ang aming Panginoon na pinaglilingkuran. Ganito ang grasya ng ating Panginoon. So we need to share it. We need to share it. Wag natin itago lang, wag nating sarilinin, wag nating ipagdamot ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. So may kasabihan nga po, di ba, na you can't give what you don't have. So meaning, kung wala ka nito, hindi ka makakapagbigay. So kung wala kang faith sa ating Panginoon, hindi mo ma-share yung goodness ng ating Panginoon. So our life testimony about the goodness of our Lord is one of the best tool para makaakay po tayo ng bagong mananampalataya patungo sa relasyon sa ating Panginoon, patungo sa isang relationship sa ating Panginoon. So yung na-experience po natin, yung life testimony po natin, kung paano tayo binago at kung paano naging mabuti sa ating Panginoon. So isa po itong magsisilbing tool para po makaakay tayo sa yung nakikita nga po ng sineshare natin or nakikita nga po ng ibang tao, yung pinapamuhay nga po natin ang salita ng ating Panginoon. Amen. So, yun nga po yung manifestation ng Holy Spirit sa ating mga buhay. So, di ba may mapapatanong sila yung mga non-Christian. So, bakit parang lagi kang masaya? Bakit lagi kang nakangiti? Bakit laging positibo ang pananaw mo sa buhay? So yun po yung dulot ng grasya ng ating Panginoon sa ating buhay. Yun po yung na-experience natin, yung kabutihan. Kaya lagi tayong positive dahil lahat is ang Panginoon lang ang pinagkakatiwalaan natin. So yung trust natin sa ating Panginoon, yung buhay natin is pinagkakatiwala na natin sa Panginoon. So yun nga po, dahil si God na nga po ang may hawak ng mga buhay natin. So yun nga, we are the creation. We are created for the Creator. So tayo po yung creation ng ating Panginoon. And
we are created for the Creator. So we are created to glorify God. Yun po ang ating purpose sa mundong ito, na we need to glorify God. Dahil siya naman po ang sa atin lumikha sa atin eh. So kung di niya tayo nilikha is wala rin po tayo rito. Kaya we need to give it back, yung glorifying God. So yun nga po, ulitin ko, we are created for the Creator. So doon po matatapos ang ating Bible study. Why do we need to evangelize? So ulitin ko nga po sa conclusion na we need to evangelize because our Lord Jesus was a soul winner, because the harvest is great but laborers are few, because of the Great Commission, because of the unfulfilled prophecies concerning our Lord Jesus' return, and because of what we have experienced or our life testimony. And ang challenge nga po at application sa ating mga buhay. So are we ready to become a witness of our Lord and to share the gospel? Are we ready? So yun lang po ang ating iiwanan, ating challenge na manggagaling sa ating Panginoon. So open na po muli ang ating group discussion po kung may idadagdag po kayong encouragement. So para po ma-encourage po ang each of everyone po sa atin. So open na po ulit tayo sa ating sharing at group discussion po. So glory to God po. Amen. Thank you, Jesus. Hindi po, huwag na po kayo mahiya. May dadagdag po kayo para maka-encourage po sa bawat isa. Kung may idadagdag po kayo or may mga questions po. Yun nga, importante nga talaga na mag-evangelize tayo kasi tulad nga yung nangyari sa ka-office mate ni Ed. Bigla na lang bumulagta, yung pala, kukunin na pala siya ni Lord. Hindi natin alam yung kaharap natin pala yun na pala, baka huling araw niya na yun, hindi siya nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan sa Panginoong Hesus. Tapos tayo ang huling na encounter niya. Parang may sinabi sa Ezekiel na their blood will be upon our heads. May ganun eh. Hindi ko lang maalala anong verse. May pananagutan tayo. Accountability. Oo. Kasi kaya inutos ng Diyos yun at na kinomisyon tayo, inutusan tayo ng Diyos na i-share yung kaligtasan sa Panginoong Hesus. Yes. Tapos na ka-encuentro natin yung tao. Hindi natin sinunod yung inutos ng Panginoon. Parang sasagutin natin yun sa Lord pag nakaharap natin siya. Tapos, pero pag nagampanan naman natin, sinunod natin yung utos niya at hindi siya nakinig, na tayo, ligtas na tayo dun sa sa accountability na yun kasi nagampanan na natin, hindi na natin problema kung siya ba ay tatanggap, magtitiwala,
magsusuko ng buhay sa Panginoong Hesus o hindi. Siya na ang sasagot nun pag hindi siya, pag nireject niya yung good news na yun. Hmm. Pero hindi tayo mananagot sa Lord kasi ginawa naman natin yung part natin. Pero siya ang sasagot. Kaya, ayun. Ligtas tayo sa sa pananagutan kay Lord, pero yung taong nag-reject, kawawa siya yun nga, for the wages of sin is death. Yun ang haharapin niya pag nireject niya yung good news. Bad news. Mhm. Yes. We all need to evangelize now to everybody, our neighbors, friends, family, because kung hindi na, if nobody sees it now, na the end of time is very near. It's close, and we see that the Lord is coming very soon. And if we don't tell our family, friends, they'll be lost. That's why we need to evangelize now to everybody. Like the Lord said, we need to evangelize to all. Share the word, yeah. Yeah. Tell them about the Lord. You never know. You never know, because If today or time could end today, tomorrow, and we never know. it's not the time. The Lord is The coming Lord back. is coming, yeah. Everything could evaporate quickly. Malalim yata inisip ni Uncle Nestor, ah. Nakamute kayo, Uncle. Baka marami nang na-share ni Uncle eh. Hindi natin Hindi. narinig. Evangelizing is a command before of Jesus Christ, before ascending to heavens to his disciples. Mm. So the disciples are well learned before Jesus Christ leave the earth. Dahil tinuruan niya sila eh. Sila ang kanyang mga disipulo, mga turuan, mga tagasunod. So they are very lucky because they are personally taught by Jesus Christ about the good news. Diba? Well, sa atin, as a modern disciples of God, we can evangelize not only by words, but I think evangelism can be done through your actions. Yes. How we The live. actions in your character will show that you are have a relationship with Jesus Christ, our Lord. Amen. It must be manifest in yourself. Para makita ng mga taong nakapaligid na ito pa lang si Dr. Dagdag, tingnan niyo, lasing nung araw, pero ngayon ibang-iba na siya. Siya, nakikita mo doon. Hindi na siya. At pala simba, laging nagsisimba. Yung nga, yung kanyang ugali, nagbago. Sila nang makakapansin sa yung pagbabago. Kasi nga, your experience the best witness. So, gawin mo sa sarili mo muna at makikita ng ibang tao, malaki pinagbago ni Dr. Dagdag, oh. Hindi kagaya nung araw, ganito, ganun. Siganong sigaw. It's more, I think, it's more powerful than words, action. Amen. Amen. Yes, dapat pamuhay natin ang salita ng Diyos, parang nag-evangelize na rin tayo. Because everybody, once you are a Christian, everybody is eyeing on you. Mm-hmm. Neighborhood, your friends, relatives, pinagmamasdan ka. Pero how can you evangelize kung nakikita na nilang, adik yan. Nag-evangelize, lasenggo yan. Palaaway. Laging inaaway yung asawa niya. Binubugbog niya. Parang mga evangelize nun. Although na ikaw ay Christian. Kasi maraming Kristiyano hanggang sa nguso. Gusto, you are Christian through sa salita, through your words, but not through your action. Diba? As a Christian, and if you have a relationship with our Lord, the character of Jesus Christ must be seen on you by
everybody who are surrounding your life, di ba? Kahit yung asawa mo, sabihin, hindi ka, hanggang ngayon nga, hindi, ang hirap kong kumbinsin yung asawa ko na Kristiyano na ako eh. Yes, not by words. Hindi maniniwala sa akin eh. Si auntie niyo, mami niyo, hindi maniniwala sa akin through words. Through actions ang gusto niya. So, you can share the word, and you can evangelize through your action. Right? Amen. Amen. That's my Amen. point of view about evangelizing. Amen. Si PJ. You can evangelize through actions, through your actions, through your character. Yun ang nag-ano eh, mas nakikita ng tao yan eh. Yung malaking pinagbago mo. Yes, Amen. Amen. yung, they will see that your best witness is your experience, your transformation. Mm. Being bad doers and then naging good doers ka na. Makikita ng tao yan. Ano ba tawag mo kay Branson niya? Ah, Ano tawag mo kay Branson niya? tawag to. Tawag mo. Eh, pagka in good mood, son. Nak! Kung Pagka galit ako, sunyata. Dapat lagi na Pero son. lagi ko nang tinatawag ngayon ng son, puro son na. Son. Amen. Praise the Lord. Praise man. O kaya ma. Yan. Ay, mga ganun lang. Yun. Son o ma. Praise the Lord. Amen. Yes. Kasi mahirap. Marami kasing there are a lot of false prophet, false teacher. Magagaling sila through words. They can share the gospel. They can share the good news. But how about their own life? Mm. Because when you're sharing the gospel, the good news, everybody are eyeing on you. Diba naman to, nagsishare ng gospel, but ganyan ang ginagawa niya. Okay? Napakahirap ang maging evangelizer. Evangelizer or the sharer of words of God. It must, you must be a perfect Mm. model. They will see the character of Jesus Christ on you, Amen. not the character of Judas. Not the character of... So there, yes, there are some religious sect that the priests or the pastors have a criminal case about molesting members or raping their members, di ba? Mm. Parang evangelize yung mga ganyang klaseng leaders of church kung sila gumagawa naman ng parang si Apollo Kibuloy ngayon, ang dami parang kaso. Kulto yun. Pero siya, pastor. Kulto naman kasi. Prophets. Pastor-pastoran para sa akin yan. Hindi naman pastor yun eh. Akin, hindi pastor kung ni-claim niyang siyang son of God. Pero ba namang son of God? Jesus Christ is the only son of God. Mga false prophets. Yun lang, false prophet. Mga tawagan false prophet yung mga yun. Ngayon lang, yun lang may share ko. Amen. Ganda yun, uncle. Ganda yung sinare mo, uncle. Oo. Actions. Action is louder than words. Di ba? Love the word. Opo. Yeah. Maraming magagaling sa Bible eh. There's a lot of people who are well known and they can deliver message, the gospel, but most of them are doing business using the religion. Di ba? Napakarami sa Pilipinas na yumaman dahil dyan sa words of God. They're sharing the words of God. Like Mike Bilarde, naging billionaire. Apollo Kibuloy. Dito sa Amerika, ito, napakayaman. Dahil nababasa ko naman eh. Like, sino na yun? Payat, dito sa Amerika.
He's worth more than $200 million ang kanyang asset, net worth. Anong pangalan nun? Oh, there's a lot of them who become rich because of evangelizing, televangel. They call mga televangelists. And, yumaman yung mga yan dahil dyan sa words of God. Donation. Pero kung talagang ikaw you are wants to be the worker of our Lord Jesus Christ, as he said, he needs laborer because there's a lot of harvest. Huwag mong gagamitin yan para magkapera. Pananagutan na po nila sa ating Panginoon. Oh, yes. And yung motive naman po ng puso natin, yun yung makikita ng Panginoon. So kung ang motive nila is mag-share or pagkakitaan, so si Lord na po bahala mag-judge sa kanila. Basta yung motive natin. Yeah. Kaya the words of God is very powerful. Pwedeng pagkakitaan, pwedeng source. Lalo sa Pilipinas, ang daming ganyan. Dito rin sa Amerika. Entire the world. Dito sa Amerika, ilan ba yung mga televangelist na yumaman? Dahil sa mga evangelism. They are gifted. Mga gifted yan Di ba Len? Yung mga televangelist na yan. May mga kwan sila sa TV, napapanood ko nga Meron din ako nanonood ngayon. Dahil nabasa ko yung kanilang mga net worth yung mga milyonaryo. Very powerful talaga ang words of God. Maraming magagawa yan. Maraming makapandin lang ng tao, maraming diba? Sumbong sa nakuha natin yung mga televangelist yan. Sino ba yung pandingjing, yung payat na kwan? Na puti, yung tigal sa Amerika, may napakayaman. Tapos naghiwalay sila mag-asawa. Isipin mo yun, Sino na yun? Hindi ko yata kilala ang kan. Joel Olsen daw. Ayun, Joel Austin. Nag-iwalay Joel na pala Austin. ba silang mag-asawa? Nag-divorce. Ang kanilang net worth is around almost Kaya 300 si Joel, million. kayo pa sinasabi si Joel Austin sa inyo. Ay, ganun ba? Hindi ko naririnig Yan, si Joel Austin. Saka marami sila na First na sila, yumaman. nung asawa Lahat niya. sila Billy Graham, marami, nagsipagan, nagyumaman yung mga sa Pilipinas nga lang. Si Bilarde na bolero. Have you heard the how Bilarde evangelize? Kasi Napakatawa lang siya, komedyante. Tingnan mo, naging bilyonaryo. Hinabol siya ng kaya kung nalamang bilyonaryo siya, hinabol siya ng BIR Magkano yung kanyang net worth is 3 billion pesos. Hindi siya nagbabayad ng tax. Paano magbabayad ng tax? There's a separation of state and the religion, di ba? May batas yan. Hindi nga nagtatax yung mga simbahan Yung mga bulaang propeta, sasagutin naman nila kay Lord yun. Importante Yes. yung sa sarili natin. Yes, sarili natin. Gagawin natin yung kung anong inutos sa atin ng Panginoon ng pure Kaya- heart para hindi tayo mahusgahan. Yes, kaya mag-ingat tayo dahil bilang Kristiyano para tayo na naman tumutuloy sa alambre. Pero And- sabi naman ng Panginoon sa Acts 1:8, tutulungan tayo ng Holy Spirit. Sabi ganun, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Kaya pa nasa atin na yung Holy Spirit. Yung power na yun parang kinuha sa salitang dunamis. Ibig sabihin yung para bang kumpara sa dynamite. Para tayong dynamite. Yes. Oo, Dunamis. kaya may power tayo inside, yun ang iisipin natin na wag natin isipin. Oo, si Paul nga mismo nanginginig siya pag nag-share siya ng gospel pero tingnan natin, di ba, napaka-effective niya, ginamit siya ng Panginoon, ilang letters ang sinulat niya, kahit siya nakabilanggo, nakapagsulat siya ng mga letters sa yun nga sa New Testament, ang dami niyang letters na sinulat. Kaya yun lang importante na
alam natin yung Holy Spirit nasa atin, natutulong sa atin para tayo makapag-evangelize. Hindi natin sarili, kundi the power from on high is upon us. Kaya gagamitin tayo ng Panginoon at saka yung pure, yung motive natin, sinasabi ni Pastor J, yun. Yes. Magandang Kung pure naman yung puso the words of natin, God, kahit napakagandang Yeah. panyan. yung puso naman Gawin natin, natin. basta pure, kahit hindi pa naman tayo talagang perfect, si Lord na bahala dun kung tatakpan niya tayo ng ano niya, righteousness niya eh. Hindi na yung sarili natin. Alam naman ni Lord yung puso natin, gusto natin sumunod sa Kanya. Kaya lang, paminsan, nadadapa pero tumatayo naman. At the righteous man may fall 70 times, but he rises from them all. Sabing ganun ng word of God. Kaya wag tayo matatakot na kahit tayo ay hindi pa ganun ka perfect, pero we're being changed pa rin by God from glory to glory. Kaya yun ang i-focus natin. Kasi the other side of the pendulum, iko-condemn naman tayo ni Satanas. Di ba, he is the accuser of the brethren. Kaya para hindi tayo makapag-share na masasabi niya, sino ka ba? Nagsishare ka eh. Tingnan mo nga. Ang dami mo pang mga hindi dapat ginagawa na, ginagawa mo pa. Kaya wag natin hayaan na ganun. Importante, kung inudyokan tayo ng Holy Spirit every moment na may ugnayan tayo na ibang tao. Ewan ko. Dapat Pero nagpe-pray agad tayo na yun, gamitin tayo ni Lord agad-agad sa chance na yun. Yun na yung chance kasi today is the day of salvation. Sabi rin sa Bible na ganun. Kaya bahala na si Lord. Hindi kailangan maghintay tayo na ano, yung talagang ano na tayo. Perfect na wala nang kapintasan kasi hindi pa nandito pa tayo sa katawan lupa, pero alam ni Lord na sumusunod tayo sa abot ng kakayanan natin at siya rin ang magpupuno ng mga kakulangan natin kung tayo sumusunod sa banal na espiritu. Uncle, nakamute kayo, may sinasabi yata kayo. Yung mga disciples nga di ba? Lalo si Peter, nung hinuli si Jesus Christ, 3 times siyang dininay. Hindi rin siya perfect. Dininay si Jesus Christ 3 beses. Sinabi niya hindi niya kilala. Hindi niya kaya Kaya Amen. nagkakamali rin pati disciples. May kahinaan din sila. May ano rin. Ano po? Pero nung tumapang na lang sila nung nawala na si Jesus Christ, doon sila naging bold di ba? Yung mga disciples, when Jesus Christ ascended in heaven, and doon sila tumapang na nag-evangelize. Opo, bumawi si Peter nun nag-ano talaga siya dahil nga nag-preach po siya nun yung ginawa niya pagdi-deny, ilang beses siyang challenge ni Jesus Christ Do you love me, Peter? Yes, Lord. Nung nabuhay siya. Kahit nakamatayin na nila, alam nilang delikado yung kanilang ginagawa, still nagpatuloy nilang pag-evangelize. Kaya lahat sila pinulong at pinatay May pinukutan ng ulo, may nilublob sa kumukulong mantika, oil, merong pinako sa cross, napatiwarek. Yun ang mga Hanggang tunay. sa India po ngayon, ganun nangyayari sa India ngayon, pinapatay yung mga Christians. Kasi sabi nung mataas ang katungkulan niya, kung hindi presidente, sabi niya, India is for yung religion Muslim nila. country yan Hindu. Yeah, Hindu, India is for Hindu. Sabi na ganun, kaya may mga Muslim din. Kaya pinapatay yung mga ngayon Christians. Bakit? Persecution Sa ngayon. China nga, lumalagong Kristiyano sa China napakaigpit niyan, komunista. Isa pa yun sa China, yun yung hindi natin Meron pa rin nararanasan sa sa awa China. ng Diyos. Kahit sa India, alam ko, meron pa rin mga Kristiyano ron. Talagang handa silang mamatay sa kanilang faith. Sa kanilang Samantalang tayo, free. Free tayong, wala tayong inaalala. Opo, kaya blessed tayo.
Oo, lalo sa Middle East. Pinanggalingan nila Lenlen, grabe yan. Bawal na bawal ang Kristiyano. Pero meron pa rin. Opo. Madami Hindi They're mapipigilan still ang lilis practicing nila. Christianity sa buong mundo. Buong mundo. Kahit na bawal. Yung sa atin, Pilipinas, sa Amerika, libreng-libre tayo. Ganun din sa Uncle, sa China. Underground. Oo nga, sa China, oo. Doon po mahirap pang mag-evangelize. Hmm. Sa atin po, partida pa po tayo, kaya blessed pa tayo, madali-dali pa mag-evangelize. Yes. Oo. Ang yung nababasa ko lang naman, isa sa mga living testimony si Kon eh. Yung mga nakukulong sa Muntinlupa. Marami nagbabago ron. Nagiging malapit sa Panginoon. Yung mga May mga pusakan nagba-Bible mga study rin po, mga volunteer. May mga nagba-Bible study mga pastor po. Maraming papalapit sa Panginoon. Sa kulungan. Sa Muntinlupa. Mga nakakulong. Kasi ganyan naman tayo mga pagka tayo hopeless na, wala na tayong halos pag-asa sa buhay. Lumalapit tayo, napapalapit tayo sa Panginoon. Tingnan mo, pagka meron tayong problema, meron tayong sakit, hindi naman natin dinadaing sa asawa natin o sa malalapit natin kamag-anak. Sa Panginoon tayo dumadaing eh. Kaya ko, nung hindi naman nagmagantong dila ko, talagang iniiyak ko sa Panginoon. Nagrereklamo lang ako, auntie nyo, hindi na ako makakain ito, ganito. Hanggang ganun lang. Oo. Kaya ako, talagang sa Panginoon tayo sa huling. Yung the last resort, talagang sa Panginoon. Dapat una agad eh. Dapat una pa lang, dati nagpe-pray na. Oo. Amen. Yung mga hardened criminal nga, nagiging Kristiyano na, nagiging evangelist pa sila. At isa si yung sumunog sa dalawang barangay sa Ilocos Sur, si Bimbong Cruciologo. Mamamatay tao sa Ilocos nung panahon nila. Dahil tatay niya, congressman, nanay niya, gobernador ng Ilocos Sur, mayor naman siya ng Bigan. Very powerful. Yung Cruciologo family, daming killer yan. Pero nung nakulong siya ng almost 10 years eh. Napardon lang siya ni President Marcos. Naging pastor sa loob ng kulungan, naging evangelist siya. Galing. Si Bimbong Cruciologo naging evangelist sa loob ng kulungan. Nabasa ko storya niyan eh. Yung kaibigan ko naman po sige sorry. Linlen. Hindi kasi, mag-11 na dito ate. May, Oo nga pala, mag-aalas 12 na pala dyan. Magkumunyon na tayo. Share po na si Ate Jingjing, yung share ni Ate Jing muna. Hintay na. Ay, hindi, yung kaibigan ko lang, pero patay na yun eh, si Balaes. Joe Balaes, dati siya yung founder ng yung gang dun sa bahala na gang, sige. Nick, bahala na gang, siya yun. BNJ. Hindi siya marunong magbasa. Kasi stalk ko siya, bata pa siya, nag-stalk ko na, tapos nakakilala siya sa Panginoon sa Bilibid, maximum security, kasi may nag-evangelize sa kanya, naghagis ng bulaklak rose doon sa loob ng selda niya. Maximum security, mag-isa lang siya, walang ilaw. Tapos sabi, mahal ka ng Panginoon, hinagis yung rose. Tapos nung narinig niya yun, mahal pala ako ng Panginoon, doon siya naging Kristiyano sa Bilibid. Tapos naging evangelist na siya. Natuto siyang magbasa kahit hindi siya nag-aral, binigyan siya ng Holy Spirit ng katalinuhan, na intindihan niya na yung Bible, nababasa niya. Pero patay na ngayon. Yun ang istorya niya. Amen. Sige po, na tayo. I-close po muna natin yung pag-aaral po muna natin. Close po muna natin sa prayer. So, let us pray po. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Lord God.
Lord, muli, maraming salamat nga po muli sa inyong mga salita, O Lord, na Thank you, Yes, Lord. tunay na buhay, Lord, na tumatagos nga po sa aming mga puso, O Lord God. Buti mo sa Lord, maraming salamat nga po, Lord, sa napag-aralan nga po namin about sa inyong mga command and sa inyong Yes, mga Lord. promise sa amin, O Lord God. Lord, muli, O Lord, hinihiling nga po namin sa inyo na gabayan nyo nga po kami sa araw-araw, O Lord God. Lord, guide us nga rin po sa pag-share nga po namin ng inyong good news, O Lord God, sa Yes, mga Lord. tao, Lord God, na makakasalamuha namin, sa aming mga friends, sa aming mga loved ones, sa aming Yes, mga Lord. relatives, sa aming mga workmates, or sa either sa mga classmates nga po, Lord God. Lord, tulungan nyo nga po kami, O Lord God, na kayo nga po ang maglagay ng mga words na lalabas sa aming mga bibig Opo. kapag na-encounter na nga po namin itong mga situation na ito, Lord God, na Yes, Lord. mga pagkakataon na mag-share nga po kami, O Lord God. Ito nga po ang mangunguna sa amin, O Lord God. Give us the courage, O Lord God, yung mga puso namin, O Lord God, na Lord, we will not be ashamed about your goodness nga po, O Lord God. Lord, maraming salamat nga po, Lord God. And Lord, we thank you, O Lord, sa mga blessings na natatanggap nga po namin sa araw-araw, O Lord God, sa pagpo-provide nga po ng aming mga everyday needs, O Lord. Maraming salamat nga po, O Lord God. Yes, Lord, Lord. bless nyo nga po ang each and every one of us, ng aming mga family, ng aming mga loved ones, O Lord God. Lagi nyo nga pong i-bless ang bawat Lord, ingatan nyo nga rin po, and your protection always be upon us, O Lord God. Lord, ito nga po aming dalangin, in His mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. And Amen. Amen. Okay, thank you. everybody have a Pastor blessed Jay. week. Hindi Have a pa, blessed week. magko-communion pa tayo. Pag-communion ba? Pastor Jay, mauna na. Sige. Hindi po. Hindi po, hintayin po namin. hindi madami namin sila. yung komunyon. Tapusin na po. Okay. Anong oras na dyan? Mag 11. Sa inyo? Ha? Quarter to 11. Quarter to 11. Aba, advance kayo ng ano. Kanina pang 5 a.m. kasi 12 hours po kasi. 12 hours ako nag-duty kasi ngayon. Kaya growth Alas na 6 na sa trabaho na ako kanina. Alam mo noon, lagi overtime para mapadala mo naman ako ng kan. Pambili ko ng gamit. Kadami niyo ang pera. Napapadala ko nga sa Pilipinas. Alam mo naman na. Lahat po ba may elements na? Oh, yes. Okay. Aming Diyos, sa dakila, salamat sa mga salita mo na pinarating niyo sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy itong tumimo sa aming mga puso. At Lord, magkaroon kami ng habag sa aming mga kapwa, ang iyong dakilang pag-ibig, ang siyang maghari sa aming mga puso, Panginoon, Yes, upang Lord. matutunan namin, Panginoon, na mag-share ng iyong mga salita, Panginoon. Magawa namin, Panginoon, ang iyong kalooban na dapat namin gawin, Lord. Yung great commission mo, Panginoon, ay magawa namin, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, muli sa gabing ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung hawakan ang tinapay na simbolo ng katawan ni Jesus na siyang nagpagaling sa lahat ng ating mga karamdaman at mga sakit. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ating pong kainin ang tinapay na simbolo ng katawan ni Jesus. Thank you, Jesus. Ating pong Hallelujah. hawakan ang juice na simbolo naman ng dugo ni Jesus na siyang nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Naglinis at nagpatawad sa lahat ng ating kasalanan. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi,
Ang sarong itong siya'y bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay niyahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord.